Hello mga manay! Welcome po sa aking kusina and for today's video, samahan niyo ako dahil magluluto naman po ako ng kare-kare. Pero hindi to baboy, hindi rin pata ng baboy, kundi oxtail. Ayan. So magluluto tayo ng kare-kare, oxtail o yung buntot ng baka yung aking gagamitin. Isa to sa masarap talagang parte ng baka na pinangkakare-kare. Kaya naman gusto ko yun i-share sa inyo. Tara, lutuin natin kasi isa to sa siniserve namin sa aming mga customer. At kung pupunta kayo doon, request ninyo. Lalo na kapag available. Nako, mabilis maubos to kaya naman. Tara na, i-share ko sa inyo yung recipe ko. Magluto na tayo. So, eto, nalinisan ko na po. Nahugasan ng maigi. Lamasin sa may asin para matanggal yung lansa. Pero, kailangan pa natin tong pakuluan ng unang pakulo para matanggal yung anggo. So, ganito lang naman kaganda yung ating oxtail, mga manay. Ayun o. Ayun yung masarap na parte na talagang pang kare-kare. So, eto po, by requesting sa amin ng mga customer namin, pag umorder sila ng food tray, so pwede nyo itong orderin sa amin. Kasi ako po talaga ang nagluluto. Ayan. So, napakasimple lang. Gagawin natin is, papakuloan natin to ng unang pakulo. So, lipat natin dito sa ating pagpapakuluan. So, kailangan natin itong pakuluan ng isang beses para po yung anggo niya, kasi may anggo to eh. Hindi natin kailangan gamitin yung unang pakulo, yung kanyang pinakasabaw nun, itatapon natin yun. Yan oh. Sarap nito. Lalo na kapag sariwa talaga, yung nabili mo, ang bango. So, lagyan natin to ng tubig. So, salang na natin. Then, maglalagay tayo ng isang katerbang asin. Mamaya. So, unahin natin yung tubig. Isang katerbang asin talaga, no? Mga isang kutsara lang. Huwag naman isang katerbang. Ganyan. So, wala na akong nilagay ng mga kung ano pang pampalasa. Takpan natin yan. At pakukuluan natin to. At eto na nga po, kumukulo na. So, ito yung mga impurities o yung malansa na kailangan hindi natin masama sa ating pagluluto. So, ang gagawin natin, patayin na yung ating kalan, yung apoy. Tapos ito po, itong kanyang pinagpakuluan. Hindi natin kailangan yan kasi nandyan yung kanyang anggo, yung lansa. So, hugasan pa po natin to, itong ating oxtail. Bago naman natin to papalambutin na sa ating pressure cooker. So, kung walang pressure cooker, pwede rin naman kahit sa normal na kaldero. Tapos, yun lang. Lutuin nyo nga lang po sa diuling para hindi siya ganun kalakas kumain ng oras. Or mahabang oras din talaga. Kumbaga, pag sa gasol kasi, baka, syempre, matagal magpalambot na ito. Yan, nakita nyo naman halatang matigas pa siya. So, hanguin ko muna. Then, kapag hindi kayo kumakain ng baka, pwede naman palitan nyo ito ng pata ng baboy. Pwede rin naman po ang manok, kung gusto nyo talaga. Pero, sa mga kumakain ng kare-kare, alam nyo yan. Isa sa masarap talagang pang kare-kare ay yung ganito. Yung parte na buntot ng baka. So, hugasan na natin to. Kailangan ma-sure natin na mahugasan po ng maigi. So, para tayo naglalaba. Yan. Kuskusin nyo ng maigi para matanggal yung mga itim-itim. Ganyan. Ang tigas pa nyo. So, papalambot talaga dyan yung pressure cooker natin. So, dito sa ating pressure cooker, titimplahan natin to ng sibuyas, then bawang, at konting asin. So, maglalagay tayo ng sibuyas, then yung ating bawang. Yung sibuyas natin, kinat ko lang siya sa isang cup lang. At maglalagay tayo ng asin. Konting asin lang po, mga kalahating kutsara. Tapos,
yung ating tubig. Sa tubig, kailangan po natin damihan kasi ito yung magpapalambot sa ating karne. Kailangan lubog po yung karne sa tubig. At ito na rin yung gagamitin nating pangsabaw sa ating pagluluto mamaya ng ating kare-kare. Salang na natin. So, after 38 minutes na pag-whistle, patayin muna natin yung kalan. Then, open ko muna to. Tignan natin kung malambot na. Kung hindi, add ako ng ilang minuto. So, buksan na natin. Tignan natin kung malambot na. So, kuha tayo ng isa. Malambot na. Hindi ko pa natutusok pero mukhang okay na. Ayan o. So, hindi kailangan kasi na sobrang lambot kasi lulutuin pa naman natin to. Bali, 38 minutes ko siya ang pinakuluan. Kasi minsan, nagluto ako ng ganito, inabot ng 1 oras. Siguro, depende rin po yun talaga sa nabibili nating karne ng baka. Kapag magulang o may edad-edad na, mas matagal ang pakuluan. Ito, saktong-sakto lang. You know. Natutusok na ng tinidor. So, pwede na natin itong hanguin. Yung kanyang pinakasabaw or pinagpakuluan, huwag nyo itatapon kasi nakita nyo napakalinis na, no? Wala na siyang impurities. So, yan ang gagawin nating sabaw. Ibubukod lang natin tong laman. Kasi sasangkutsahin natin to para mas malasa, mas masarap po yung ating kare-kare. So, bago tayo mag-umpisa ng pagluluto ng ating kare-kare, unahin muna natin isangag o ibusa itong ating malagkit na bigas na giniling. So, bali ito po ay ating isasangag lang ng bahagya. Mga 1 to 2 minutes lang po para mag-light brown siya. Para maganda po yung amoy. At ito yung magpapalapot din sa ating kare-kare. Maliban dun sa ating peanut butter na ilalagay maya-maya. Sa mga nanonood, kung wala kayong ganito, glutinous rice flour, pwede rin po ang rice flour o giniling na bigas. Kung wala pa rin, pwede rin po ang cornstarch na pampalapot ninyo. Pero pag cornstarch, kahit hindi nyo na po ibusa or isangag, tunawin nyo na lamang po yun sa sabaw o yung pinagpakuluan po ng inyong karne. So, yun nga lang po, maganda kapag bigas po talaga o malagkit na bigas yung gagamitin. Konti lang po itong aking gagamitin dito. So, yan. Dahil light brown na siya, pwede na natin itong hanguin dito. Tanggalin natin kasi dito rin tayo magigisa. So, balik na ulit natin. Magpapalit ako ng sandok. Baka mangilo kayo kapag yung ginamit ko yung kanina. Maglalagay tayo ng mantika. Painitin. Kapag mainit na, unang gisa, yung ating bawang. Sa pagluluto po talaga ng ulam, the more na matagal yung pagigisa, mas sumasarap po yung ating niluluto. At magisa po talaga ako. So, nakita niyo maraming bawang akong ginamit para masarap talaga tong ating kare-kare. Iwasan lang po na masunog ang bawang para maiwasan din na pumait. Pwede nyo rin po unahin ng sibuyas kung yun ang inyong nakasanayan na inuuna kapag kayo ay nagigisa. Then, isunod na natin ang sibuyas. Siyempre, isang katutak na sibuyas yung ating ilalagay. Dahil mura ang sibuyas ngayon, huwag natin tipirin. Damihan po natin para mas masarap. Sangkutsahin po natin ng ilang segundo para po lumabas yung aroma at mag-translucent or mag-transparent yung ating sibuyas. Sino dito talaga yung magisa kapag nagluluto? Or yung hindi maiwasan na kapag nagluluto talaga ay gusto ginigisa, lalo na kapag nagsisigang. Kasi yung iba, di ba, kapag nagsisigang, rektahan na, kamatis, pampaasim, hindi na ginigisa, no? Ako po talaga gusto ko nagigisa muna
bago maglagay ng sabaw. Mas nasasarapan ako doon. Then, kapag ganito na, lanta na yung sibuyas natin, tapos yung bawang, sobrang bango na, lumalabas na. Ilagay na natin yung ating oxtail. So, kailangan po talaga na hindi rin palambutin ng todo sa pressure cooker kasi lulutuin pa natin yan dito, sasangkutsahin pa natin para naman masarap siyang kainin. Pangit din po sa kare-kare yung para na siyang jelly is na hindi mo na nginunguyan, nilulunok mo na lang. Maganda yung may konting laban. Sa totoo po ang kare-kare, wala naman po talagang timpla yung kanyang pinaka-sauce. Kasi nagpapasarap dito ay yung ating bagoong alamang. Kaya kailangan dun nyo talaga sasarapan ng pagluluto. Yun na magdadala sa inyong kare-kare. Yun ang hahanap-hanapin. Pero maglalagay lang po ako ng konting patis lang, konting-konti. Kasi minsan po may kasama ako rito na hindi ko makain ng bagoong alamang. Para kahit yung sauce niya, pang-ulam na kahit walang alamang. 1 tablespoon lang yung nilagay ko. Yung isang kutsahin ulit natin. Bango. Yan, pag nasangkutsa na po natin, set aside po natin ito sa gilid. Kasi maglalagay tayo ng sabaw at yung ating peanut butter para matunaw po natin ng maigi. Kaysa tanggalin pa natin to. Lagay na lang natin sa gilid. Maglalagay muna po ako ng kalahati ng ating pinagpakuluan. Magdadagdag na lang tayo mamaya kapag tingin natin ay kulang. Then, ito po yung ating peanut butter. Wala po itong halong asukal. Purong mani po ito na pinagiling. Kaya may kita nyo, buo-buo pa. So, sa kare-kare, wag titipirin po sa peanut butter. Mas mainam na lasang-lasa mo yung peanut. Nakakabili na rin po ng mga ganito sa palengke. So, i-check nyo na lamang po. Or pwedeng kayo na yung mismong mag-blender. Tapos, haluin lang po natin. So, tunawin po na maigi. Then, kapag tingin nyo, natunaw-tunaw na po, saka po natin ang haluin ng maigi. Lahatan na po. Para talagang malagyan po lahat. Kumapit din sa ating karne. So, kung makikita nyo, yung kanyang pinaka sabaw natin or yung kanyang sauce, konti pa. Kaya dadagdagan pa po natin yan kasi marami tayong sabaw ng pinagpakulaan ng ating karne. Wala pa yung ating giniling na malagkit na bigas, malapot na. Oh. Dahil dun sa ating peanut. Amoy na amoy ko talaga yung peanut butter. Ang bango. You know? So, dadagdagan ko pa ng sabaw. Kaya kailangan talaga damihan niyo yung inyong sabaw sa inyong pinagpakuluan. Kasi sarsa pa lang nito, talaga namang ulam na. Tapos gulay lang eh, pwedeng-pwede na. Then, hintayin muna natin tong kumulo, saka tayo magkakanaw naman ng ating kaninang binusa na malagkit na bigas at yung ating pampakulay na aswete. Bali dito, gagamit po ako ng 1 kalahating kutsara ng aswete seed. Then ito po ay lalagyan natin ng kanyang sabaw na pinagpakuluan dahil yun po ay mainit pa para mas mabilis po talagang lumabas yung kulay ng ating aswete na ito yung ating gagamiting pangkulay. Eto na, nalagyan ko na. Hayaan muna natin to, set aside muna natin para mas lumabas yung kanyang kulay. At eto naman po yung ating kaninang binusa or sinangag na
malagkit na bigas. Nilagyan ko lamang po siya ng konting tubig. Hindi ko nilagyan ng sabaw kasi mainit yon, maluluto, lalapot. So, hindi ko siya mahalo na maigi. May tendency na magbuo-buo. Kaya kailangan tunawin nyo muna sa yung malamig na tubig. So, ngayon, balikan na po natin. Haluin muna natin para maiwasan yung nanikit sa ilalim. Then, ilalagay ko na tong tinunaw natin na bigas. Ang padagdag lapot po yan. Again, kung wala kayo nito, pwede po ang cornstarch na pampalapot. Maglalagay na rin tayo ng pangkulay, yung ating aswete. Mix ko lang ito maigi. Eto po. So, tansyahin nyo na lamang po ha, ang kulay. Huwag agad ilagay lahat. Kapag tingin nyo ay kulang pa, saka na lang ulit magdagdag ng pangkulay natin ng aswete. So, kulang pa to. Lagyan na natin lahat. Bango na. So, panghuli natin dito yung yung mga gulay. Kasi ang ating karne po, yung ating oxtail ay talagang malambot na. Ako, kung nandito kayo, sarap kainin talaga nito. Oh. Tapos may bagoong maraming gulay. Panalong panalo to mga manay. So, pakulaan ko pa po yan. So, bali ito po ay okay na. Pwedeng-pwede na itong pang-ulam, pero alam ko magtatanong kayo, manay, nasa ng gulay? So, ang gulay po talaga ay nakaseparate po kapag sineserve namin. Saka po kami nagbablanch ng gulay para kapag sinerve po sa customer namin, malutong po yung ating gulay ng kare-kare. So, ang gagawin natin dito, nakaseparate po talaga to. Magbablanch tayo ng gulay dahil saktong-sakto, meron po kaming order ng ating oxtail kare-kare. Magpiplating tayo sa ating food tray para naman po may idea kayo kung gusto nyo pasuking negosyo to, o kung gusto nyo mag-order sa amin ng aming kare-kare. Unahin ko yung talong, kasi sa talong po, pina-fry po namin. Hindi po namin binablanch kasi hindi siya magandang tignan. Lagay na natin yung talong. Fry lang natin to. Bali, ganito yung paghiwa ko sa talong. Nasa inyo kung gusto nyo pabilog, or kung gaano kalalaki yung gusto nyong hiwa ng inyong talong. Pag okay na, pwede na natin tong hanguin. Next, tubig. Pang-blanch ng ating gulay. Yung ating pechay, then yung sitaw. Ayan, kumukulo na. Unahin ko muna itong sitaw. Huwag niyong pakukulaan ng sobrang tagal. Kailangan blanch lang talaga para manatili yung pagkalutong at pagkaberde ng ating gulay. Para manamis-namis. So, ayan. Okay na po ito. Pwede na natin tong hanguin. Sa ibang bansa nga, di ba? Kinakain nila to ng hilaw. As in, walang pakulo-pakulo. Kaya kailangan, wag natin i-overcook para manamis-namis. Next, yung ating pechay. Ito, saglit na saglit lang. Segundo lang po ito. Hindi kailangan patagalin. Kasi mabilis itong malanta. Yung makita nyo lang na magganito, maglanta lang siya ng konti, hanguin nyo na po kagad. Okay na to. So, pwede na tayo mag-plating. Bali, dito gagamit po ako ng aluminum foil tray. Marami pa po akong lulutuin mga manay kasi meron tayong mga pa-order. So, unahin ko yung ating sarsa. Ilalagay natin yan sa ilalim para hindi matabunan yung ating oxtail at yung gulay na ipapatong natin sa ibabaw. Then, next natin yung ating oxtail. Nakakagutom na. Ayan, oh.
Saka natin ihuhuli yung gulay. Ilagay ninyo sa bandang gilid. Kailangan matuto kayong magayos ng inyong paninda para nakakaakit po talaga sa mga customer natin. Sunod yung ating sitaw. Ganyan lang. Then sa kabila naman yung talong. Pwede nyo yan i-alternate yung gulay. Minsan naglalagay po ako ng puso ng saging, pero dahil walang mabilhan, ito na lang po yung mga gulay na nilagay ko. So, depende na rin po yan sa customer ninyo. Kung gusto talaga lang puso ng saging yung ilagay na gulay, yun ang hanapin ninyo. Kasi masarap po talaga kapag may puso ng saging. At ito na po ang ating oxtail kare-kare mga manay na pwede nyo pong pagkakitaan at pwede nyo rin pong orderin sa amin kung malapit kayo dito sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kasi ako po mismo talaga yung nagluluto ng mga pagkain or ulam na in-order sa amin ng mga customer namin. Alam ko magtatanong kayo na manay, hindi makukumpleto ang kare-kare kapag walang bagoong alamang. Kaya ito po ang aking homemade bagoong alamang na ginagamit para sa aking kare-kare. So, ito nga lang po ay merong bagnet bagoong alamang. So, meron tong pork. Talagang saktong-sakto yung tamis, anghang, na bagay sa ating kare-kare. Nagbabalance po talaga. Tapos, kagandahan dito kahit ito lang ulam na. At ayun na nga po mga manay, hanggang dito na lamang po itong aking video na to. At sana po ay nakapulutan nyo ng dagdag idea, lalo na sa mga nanay na naghahanap ng recipe ng oxtail kare-kare na pwede nyong pagkakitaan at the same time, pwedeng panghanda sa inyong mga mahal sa buhay. Siyempre, nandito rin ating naluto. Marami pa akong lulutuin mga manay, nakatambak pa po dito. Kaya meron pa kayong susunod na panonoorin na recipe na aking lulutuin na mga in-order sa akin ng mga customer ko. Para naman po matutunan nyo rin po at pagkakitaan nyo. Grabe, nakakatakam. So muli ako po ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko pang video. Paalam!